Hala, sige, yan. Nagsusulo ka na naman. Ito yung lods yung sinasabi ko sa inyong alaga ko. Yan, oh. May kapares naman pero ayaw niya eh. Mas gusto niya yung nagsusulo eh. Para wala raw siyang responsibilidad na magpakain. Yan. Yan yung ibong kong nagsusulo. Tatanda na lang binata to mga lods. Let it, bang, bang. Tok tok. Tao po. Ay hindi pala tao. Ano. Ibon po. Ayan. Ayan mga lods. Parang hindi na mapipisa yung isang itlog kasi ilang araw na to eh. Pero hindi natin naalisin yan. Kasi ano yan, minsan hinuhuli lang yan eh. Parang yung isa. Ayan mga lods, lumalaki na yung ating mga papisang African. Yan. Yung kabila, yung kulay blue, malapit na yun. Ayan, iwan na natin yan at tayo'y sasagot ng mga katanungan ngayon mga idol. Pero bago yon, ano muna tayo? Papaalala natin yung ating parapol. Ayan. Yung parapol natin na malapit na itong katapusan. Tapos shoutout nga pala kay kay Lods Jong Tan. Yan. Tapos sama niya yung pinsan niya si Frida. Yan. Freda. Yan. Shoutout sa yung dalawa te. Tsaka si Lods Jong Tan. Yan. Actually sila mga Lods. Kumuha sila ng bali apat na pares na mga kits natin mga Lods. Yan, yung nakikita nyo, sila yan. Totally tinanggal ko na yung sounds para tuloy-tuloy lang yung natin kasi pag medyo maingay eh. Kaya shoutout sa inyo dalawa at tsinyagaan nyo talaga kasi totally winarning ako itong dalawang to. Sabi ko, pag malakas ang ulan, sabi ko, huwag kayong tutuloy kasi mabilis tumaas ngayon ng tubig dito. Sagot ni Lord sa akin hindi, tutuloy kami. Sabi niya, magbabangka kami. So, ibig sabihin, desidido talaga. Yan. Kaya yun, pinamili ko sila. Tapos, pinaka-presyong mababa na lang ang binigay ko sa kanila. Yun naman ang lagi kong sinasabi sa inyo mga lods na basta pumunta kayo rito, medyo may discount yan. Tapos, kahit okay yung ibon, nandun sa linyang 500 to 600, binibigay lang nating mababa yan. Basta pumunta rito mga lods. So ganun lang mga idol. So ngayon habang nagsasalita ako mga lods, bumabagsak na naman ang ulan na malakas. Siguro naririnig nyo yung pagaspas ng ulan mga lods. So ayan, shoutout sa inyong dalawa mga idol. At salamat sa pagbili nyo ng ating mga alaga. Tapos meron tayong sasagutin na tanong sa araw na to. Ayan. Totally hindi naman siya talagang hindi naman siya talagang tanong na mahaba. Meron lang yata rito dalawa. Pero subukan natin paiksi mga lods. Ito lang yung isa si Pascual Galicia. Ayan. Sabi niya, pwede po ba mag-produce ang yellow kits ng kulay violet? Yun yung tanong ni Lods. Pwede yun. Kasi ganito yan, kaya bakit pwede? Kagaya ng yung madalas kong i-vlog at saka yung na-experience na mga ka-Lods natin na sabi sa akin, Lods, sabi niya, bakit nagbuga ng dilaw yung spangle to at saka opaline, gano'n. Mga gano'n yung mga minsan normal nga sa akin nga normal yung pinakita ko kanina sa dalawa kay Jong Tan tsaka kay Ate Freda. Yun yung nandito normal yung cock, tapos Japanese rainbow yung babae, pero minsan nagbubuga ng dilaw. Dalawang sunod yun, may mga anak silang dilaw at hindi lang basta dilaw, pula talaga yung mata mga lods. So ngayon yung tanong mo, pwede bang mag-produce ng violet ang yellow? Pwede 'yon. Mangyayari 'yon depende sa
sa bloodline. Halimbawa, may lahi siyang ganon, may bloodline siyang ganon na lahi, may possibility na na hanggang sa lolo niya, lolo, lola, nanay, tatay, kung may mga lahing ganon, pwedeng pwedeng ibugan nila yon kasi yan namamanapan nila yon sa nila, sa ninuno kumbaga. Walang yan, Lods, walang imposible yan kasi ako, karanasan ko na yan, minsan normal magbubuga ng puti. O bakit nagbuga ng puti? Kasi may yung ninuno niya, may mga lahing na albino. Kami possible, ilabas niya yon. Ganun yan mga Lods. Pero yung violet talaga, Lods, ang ipapares mo dyan, ideal na gray at saka sky blue. O pares sky blue o kaya sky blue at saka puti. Yan. O kaya yung normal na blue. Yung cobalt tapos yung sky blue na yung clear. Parang yung gusto ni Lods kanina. Ayun, pwede magbuga ng ng violet. Kasi may mga ganun ako. Ano naman yan, yung violet, madaling madaling palabasin. Basta may mga bloodline na blue yung mo. Blue, tapos yung normal na, di ba yung minsan normal, parang itim siya, yun. Mga ganun, nagbubuga yun. O kaya yung cobalt blue, yan. Pag yung pinag-combine mo yan, may possible magbuga ng violet. Ako ngayon, may violet ako rito na cinnamon. Maganda nga sila kaya nga tinatago ko yon. Inihiwalay ko sila kasi baka mabenta. Ganun lang yun mga idol. Tapos ang sunod pa niyang tanong, kung magpaparapol ba ako ng African lovebirds. Baka pag medyo mga Lods, pag napalaki ko na tong mga to at hindi kinuko, kasi hindi na kinuha yata ni in general na hindi na kinuha Pero okay lang yun kasi wala namang sa akin yan. Kung sino lang yung naman ibibigay natin yan. Abangan nyo lang yun kung kung pag marami na talagang isasama ko yan kasi tayo naman hindi naman natin kayang buhayin lahat yan mga Lods, mabigat sa patukayan. Ayun lang yan, shoutout sa iyo Lods, Pascual Galicia yan. Tapos si Ulysses Crisostomo yan. Papa-shoutout lang naman siya. Shoutout sa iyo Lods, Ulysses, Yuli, yan. Pero Ulysses to pwede rin Yuli, shoutout sa iyo Lods. Tapos ito yung tanong isa, si Jerry Bugagaw, yan. Boss, sabi niya good morning at more bless sa channel at family mo, sabi niya. Ask ko lang po, nung last time na sumilip ako sa nest box ng kids ko, sabi niya, may itlog, 2. Tapos yung another day, siguro mga 3 days, sinilip ko ulit, wala na yung itlog. Ano kaya ang dahilan? Inalis ba nila or kinain? Pero may calcium block naman. Tapos di rin papasok ng, sabihin, di rin napapasok ng predator. Sabi niya, salamat. Newbie pa lang. Almost 1 month pa lang. Ayan, sabi niya. So, yan. Tama-tama sa yung channel na to, mga Lods. Kasi, yung mga newbie, yan, pwede rito. Kasi, kahit pa paano, kahit konti, may mapupulot kayong knowledge dito. So, ganito yung Lods, Sabi mo nga, hindi napapasok ng predator. Di ba, Ibig sabihin ng predator, pwedeng ahas, pwedeng daga, pusa, yan, mga ganyan yung mga predator Pero bakit wala? Di ba, Ganito yan, idol. Minsan, yan, maaaring hindi natin alam na nabubulabog yan pag tulog kayo or may mga something na nakakadistorbo sa kanila. Minsan nilalaglag nila yan. So minsan pag yung nilaglag nila at sa baba meron ng mga bubit, makakain na ng bubit yun. O minsan naman sila mismo ang kumakain, mga Lods. Ayan, ganun yun kasi ako na-experience ko na yan na alam ko may itlog tapos pag titingin ka, wala. Di ba,
So wala namang nahulog. Di ba, no? So minsan sila yung kumakain yan. Meron talagang ganun na ibon na sinisira niya yung ano niya. Ako yung mga ganung ano ko, alaga, binibigyan ko another chance yan eh. Tinitingnan ko muna, baka mali ako ng hinuha. Pero minsan pangalawa, ganun talaga nakikita ko kinakain. Kasi sira-sira yung itlog. So ang gagawin ko, bibigyan ko uli ng another chance yan hanggang pangatlo. So pag ganun pa rin siya, wala, iano ko yan. Ilalagay ko sa flying cage yan. Baka maaaring na-stress siya or na hindi natin alam yung minsan, hindi naman natin alam lahat load sa ibon natin kung ano yung nangyayari. Kahit anong ingat natin, kahit alam natin secured sila, walang ingay, pero minsan hindi natin alam kung ano pa yung ano nila. Kasi ibon yan eh. May mga bagay pa na tayo na hindi alam sa kanila, kaya minsan ako, pag ganyan yung alaga ko, binigyan ko na ng 3 chance. Pag ano, sabi ko, sorry ka na lang, pan-display na lang siya. Ngayon, baka sakali, pag nakakuha ng iba, tapos naparisa ng iba, mapunta sa ibang lugar, baka sakali, magbago siya. Although, awa naman ng Diyos sa mga na-out kong ganun ng mga ibon. Matali, may ibon akong ganun, 3 yata. Magkakaibang panahon yan ha. Na-i-out ko yun, tapos tinitingnan ko yung mga nakakuha. Wala, hindi naman nagdidemand na, Lots, nagsasara yung wala naman, okay naman. Nagbubuga naman, sabi ko baka nasisikipan sa lugar ko kasi minsan dito may pusa, baka nabubulabog sa hindi natin alam. Kaya baka ganun lang mga idol. So siguro yun sa'yo ganun lang. Bigyan mo ng 2 chance pa, Lots, kasi baka nagkakamali tayo ng inuha. Baka mamaya may nakakapasok talaga, hindi mo lang nakikita kasi ang bubwit magaling yan eh. Kumakain ng itlog yan mga Lods, ang bubwit. So yun ang sagot ko sa'yo. Tapos hinahagilap ko kanina yung nagtatanong na isa pa na sa patungkol sa colony cage. Kung ano ba yung sistema. Na sakto naman si Jongtan, yung pumunta kanina rito na ka-idol natin, ka-lods natin, yun din yung tanong niya. Kaya sabi ko, sakto yung ano mo. Tapos meron pa isa eh. Nagtatanong din ng ganon. Eto na siguro kasi 3 na kayo. I-topic na natin. Kaya siguro medyo mahaba na konti yung ano natin, ang topic sa patungkol sa colony cage. Ito. Totally ito, tinapik ko na. Pero como 3 kayong nagtanong, yung 2 nakalimutan ko. Pasensya na kayo mga Lods. Magano na lang yung isa. Mag-comment ka na ng Lods kung sino yung isa kasi mahirap hanapin to sa mga comment. Maraming comment mga Lods. Pag nasagot ko na yun, tapos hagilapin ko, minsan nasa lumang video sila, mahirap maghanap. Kaya comment na lang Lods. Pero itong isa, kagagaling lang dito, kaya alam ko siya, si Lods Jongtan, tsaka si Ate Frida, kanina dito sila. So ito yung sagot ko sa Lods. Sana wag ko makalimutan isang tanong mo, yung patungkol sa sa African, yung mabait lalaki. Although may video na ako dyan, kung di ko man masagot, hanapin mo na lang yung video ko na patungkol dun sa male and female, paano malalaman sa African. Dito tayo sa ano ba ang magandang sistema, mga diskartihan, kumbaga sabi nga nung nagtanong kanina ng isang araw, maganda sa colony cage. So ganito, totally yung mga nagko-colony cage, yan, maraming bagay yan mga idol. Dati siyang yung pairing lang na isang cage tapos isang pair. Tapos yung bandang huli parang tinatamad dahil mahirap pa kainin sa totoo lang pag marami ng ibon. Kasi sa akin 1 oras kulang mga idol, baka hindi nyo alam. Kasama na yung tanghod doon yung pinapanood ko, medyo konting linis, kasama na yon. Kulang ang 1 oras. Pag ako'y pumesto dyan ng alas 7:30, naku, ang baba ko niyan alas 9:30, pinakamaaga alas 9. Kaya pagbaba ko, wala na si Commander, nakapasok na. Yung kape ko, malamig na. Yan, ganyan ang tunay na mag-ibon, hindi naiinit. So ngayon, ito, yung colony cage, maraming bagay yan na sistema.
Pero ano yan, may good at saka bad. Advantage at saka disadvantage. Yun na natin yung advantage para maganda, ano. Yung advantage doon, mga lods, yung mga nagtatanong, ano, kasi ilang beses ko nang na-topic to, pag marami kang ibon tapos nag-colony cage ka, isang ano lang, isang malaking patukaan lang, tapos isang malaking tubigan lang, o dalawang tubigan, tapos agad. Kung dalawa yung cage mong malaki, tapos agad ang laban, di ba, no? Tipid sa oras. Okay yun, yun ang advantage nun. Tapos, ang ano pa, ang maganda pa sa colony cage, ano siya, yun, maganda sa tingnan. Kasi malaki. Pag pinapanood mo, nandun lahat sila. Yun ang ano, maganda sa colony cage, ano. Ito, sasabihin ko lang yung advantage at disadvantage, pero may itatapik ako patungkol sa inyo kung ano maganda sistema ron. Di yun, ano, magandang tingnan, madaling pakainin. Yun lang ang ano, no, ang advantage na. Ano naman yung disadvantage? Ito yung ano, pinaiksi ko lang, mga lods, ha. Ang disadvantage, pag nagpares ang mga yan, mga lods, hindi mo alam kung sino yung tatay. Yan. Kasi kagaya ng tanong ni John kanina, ni Lods kanina, pumunta rito, hindi ba nagpapalitan ng ano yun? Sabi niya, yun ang natanda ko kanina. Yun. Pag nag-colony ka, minsan, asawa na nung isa, aasawain pa nung isa. Minsan, isang babae, magsusunod dyan, dalawa silang papatong doon. Kumbaga, ano, mga lods, pokpokan labas yung ano, parakit. Kaya, hindi mo alam ngayon kung sino yung ano. Pag nagbabaan, malilito ka. Hindi mo matitrace yung bloodline, mga idol. Yun ang disadvantage doon. Halimbawa, nagpa-project ka na, nandun ka na sa project, ano? So, hindi mo alam kung sino yung tatay. Yun ang disadvantage doon. Tapos, eto pa yun. Pag yung ano, yung hindi ganong kaanuhan yung kulungan mo, hindi ganong kalaki yan, pag pag nag-away yan, ayan, damay pati yung mga inakay. Yan ang disadvantage, mga idol. Pero huwag kayong masiraan ng loob kasi, ayan, saksi tong dalawa. Although bago na yung bago na yung nilagay ko ron, mga bagong mga bata. Pero dati mga matatanda yung kasama ron. Yung kids na mga idol, yan, yung kinuhanan ko nandito sa may harap ng bintana. Pero kita nyo, nagbubuga yung isang pares doon. Nagpares sila lang talaga. So paano nangyari yun, di ba? No, yan ang ituturo ko sa inyo na pinakita ko lang yung advantage at disadvantage, pero may technique diyan sa pag colony breeds. Colony breeds. Colony breeding, yan. Ganito yan, mga idol. Una-una, dapat tanungin mo yung sarili mo, bakit ba ako magko-colony breeding? Di ba, no? Tanungin mo, baka, halimbawa, kung ang sagot mo, gusto kong nakikita sa marami. Yun, maganda yung pantanggal stress kasi yun eh. So, ganito na lang maipapayo ko sa inyo, mga idol. Siguro ang gawin nyo pag nag-colony kayo, kung malaki yung pwesto nyo at gusto nyo ng colony, at least pinakamaliit siguro mga yung katamdaman 3 metro 3 metro o 2 metro at kalahati, yan yung haba. Pero kung mas maganda 3 metro kung may pwesto ka rin lang. Tapos kung tatayo ka, halimbawa ang taas niya siguro kahit mga 150, mga ganon. Kung kaya mo 150, 180, o kung mas maganda 2 meters, basta malaki. Yun ang advantage kasi para maiwasan natin yung di ang haba, halimbawa 3 meters o basta
ang haba niya, pinakamaiksi 250. 2 meters, 250, 3 meters. Yan yung pinakamaiksi. Pero kung ako sa inyo, isagad nyo na kung hanggat maaari malaki. Tapos ang taas, kung 3 meters halimbawa, ang taas kahit 2 meters. Yan. Yun ang pinaka-the best na ano. Kung hindi naman, pinakamaliit doon 2 meters by 150. Yan, pinakamaliit. O bakit ko sinasabing pinakamaliit yun? Pero mas gusto ko, kung susundin nyo, kung may pwesto rin lang kayo, mas malaki, mas maganda. Alam nyo kung bakit. Tapos mas mataas, mga 2 meters. Kasi mga lods, kahit masigit pa, kahit mga 250, 220, gano'n. Kasi alam nyo kung bakit. Para yung mga pugad nila, binitaw nyo yan, talagang pwede na silang At saka pala ito, bago yon. Hanggat maaari, ganito. Pag magko-colony, colony breeding kayo, yung colony cage, ang pakawalan nyo dyan, mga bata. Umpisa kayo sa bata. O bakit bata? Kumbaga sa batang tao, pag mga bata yan, mga musmos, magkakalaro pa yan. Pag nagsilaki yan, magbabarkada yan, mga idol. Di ba, Hindi magbabarakuhan yan kasi sabay-sabay silang lumaki. Di ba? So ngayon, kumbaga rin sa tao, mga tropa-tropa, may magugustuhan din niya sa tropa niya, yun. So sila yung magpapares doon. Tapos, pag sila yung nagpares, kung malaki yung malaki yung cage mo, so makakapagsulo yun, pupunta sa dulo yun, doon magbebengbangan yan. So may iwasan minsan, although mahirap yun na sila lang talaga kasi minsan pumapatong yung iba dyan eh. Pero pag malaki, minsan sila lang talaga, para yung nangyari sa akin. Forever sila lang ang nagpapares. Walang ibang sumasalisi. So yun yung bata, palakihin nyo sila dapat yung nakakapasok ka lods sa cage. Kung hindi man, meron mga pintuan para malagyan mo ng ng pagkarapat dapat na lagyan ng nest box. So ngayon, ang laki nun, kahit mag-alaga ka ng mga kahit mga 6 o 7 pares, pwede yun. Ganun kalaki. O di 7 pares, o kahit 8. So pag iwa-iwalayin mo, nasa mga sulok, tapos gitna, huwag mong pagtabi-tabihin ng mga ang mga nest box para maiwasan yung yung alam mo yung gerahan. Pag gustong umano kasi minsan pag nangingitlog na tong isa, akala niya papasukin siya kasi magkakadikit, so gigirahin niya yung papasok, mag-aaway yun. So minsan nadadama yung mga mga inakay kasi o itlog. Kasi minsan nagkakamali yung mga yan, nagkakamali ng pasok ng pugad. Kaya yan, away yan. Pati inakay, pati itlog nadadamay. So para maiwasan yun, ang advance naman doon, pag iwahiwalay nyo, 3 meters yung nyo. Iwahiwalay as in malalayo yung mga pugad. So pag minarkahan niya yung pugad na yun, kanila lang yun. Wala nang ibang ron, sila na lang lagi. Ganun yun mga idol. At ganito pa, kung halimbawa 7 pares yung yung 7 pares yung nilagay nyo, mga bata pa yun, pares-pares. Tapos lumaki na. Pag malaki na, kung 8 yun, o kung 7 pares man yun, o 8, dagdagan nyo ng 2. 2 nest box para may choice sila na Kasi minsan mamimili din yan ng nest box. Sobrahan nyo na para maiwasan yung So sa ganung paraan, may iwasan yung gera. Kasi pag malaki na yung mga yan, at ang colony mo napakaliit lang, yan, gera patani yan. Oo, sinlaki lang nun sa akin, gera patani yan mga idol. Kaya kung mapapansin nung pumunta dito kanina, isang nest box lang sa isang malaking cage. Para kung sino lang yung pumwesto ron, siya lang lagi. Tapos sa kabila nga, wala nga pumupwesto meron ding nest box doon, walang pumupwesto. So yun, ganoon ang diskarte mga idol para maiwasan yung kung gusto nyong mag-colony cage.
Ngayon, baka naman ang tanong nyo, ganito. Lods, kaya nga gusto ko mag-colony cage kasi masikip ang pwesto ko. So, ito yung payo ko sa'yo, kung talaga sobrang sikip. Siguro hanggang 2 pares lang. 2 o 3 lang. Huwag ka nang dadagdag kasi gera yun, mga idol. Kasi maliit. Konti lang ang liliparan. Di kagaya pag yung malaki yung yung 3 by 2 meters, O ang lapad pala kahit mga kahit mga 1 meter o 150 pwede na yon yung lapad. Ang haba 3 metro, ang taas 2 metro. Ang kapal niya 150 o hanggang 120 yan. Katamtaman yan. Ibig sabihin makaka-eskapo. Pag inaaway sila nakakatakas. Kasi pag naman yan bibitawan na yun Tsaka may iwasan yun. Less na less yung doon, awayan kasi malala yung agwat, parang nasa laya din sila. Ganon yun mga lods. So, ito bigyan ko kayong imaginary. Pag nasa gala ang mga yan, nasa labas, nasa wild, diba malawak. Kumpul-kumpul naman talaga yan Tapos maghahanap ng pares. Kung sino yung makapares, yun na yun. So, ganun ang mangyayari. Pag yung nyo malaki yung yung colony cage nyo. Akala na nasa wild din siya. Lalo na kung mahilig ka sa design, lagyan mo mga talaga, yung mga sanga-sanga. Gustong-gusto nila yon. So nasa ganun, pag nagpares yun, puro sila yun. Kung mapili nilang pugad, nasa dulo, dun lang sila yun. Forever na sila, hindi na May iwasan din yung salisihan na pumatong yung isa, mamaya yung isa may iwasan yun. Kasi pag malaki yung lugar nila, akala nila nasa wild sila. Ganon yun mga idol, para maiwasan yung yung sinabi kong una, yung advantage sa disadvantage. Ito, very advantage yung sinasabi ko sa inyo. Kasi ako sa totoo, tinesting ko yan, naglagay ako ng 3 pugad, di na sila. Ang nangyari, sugatan mga idol. Nag-aaway-aaway. Binawasan ko isa, di 2 na lang. Ganun pa rin. So, nung inalis ko, isa na lang yung pugad. Nawala na yung away. Tapos, para safe ako na merong nangingitlog dyan, may isang pugad. Tapos, siya, parang flying cage siya. Pag gumugulang ng sobra yung ibang kasama nila, inaalis ko, papalitan ko na naman ng mga bata. Kagaya nung nakita ng mga lods natin kanina, sabi ko sa kanila, mga bata na yan, kalilipat lang, wala pang 3 months. Papunta na sa 3, kumbaga. So, ganun ang technical mga idol. Pag nag-ibon ka naman, yan, kagaya niya ito, sabi niya, may 1 buwan pa lang siya, almost 1 month. Pero ewan ko lang kay itong pumunta rito kanina, si Jong, kung ilang buwan na rin siya nag-ibon kasi sabi niya, mga beginner. So, yun, yung kung gusto mo mga ganyang colony, ganon idol ang gawin nyo. Yan, yung mga nagtanong. 3 to, alam ko mga nagtanong na ganyan. Yun, the best yun, yung sinabi ko sa inyo. Yun, binasi ko yun. Tingnan nyo yung mga nagko-colony, yung colony, sila, breeding. Ibang lalawak. Talaga nakakalipad na solido yung ibon. So, feeling nila, nasa wild sila, kaya may iwasan yung awayan. Yan, ganun ang teknikan mga idol. Ako, sa totoo lang, pag napunta akong Pampanga, mas malaki pa doon ang gagawin ko. Alam mo yung talagang pag lumipad dire-diretsong, mas malaki doon kasi malaki naman yung lupa. Tsaka gusto rin ng anak ko yun Nagalagay kaming kubo, tapos nakapa-eskwala yung mga pag pakikita ko yung ko. Basta imagine niyo pa-eskwala yung may kubo, tapos yung pinakakulungan, yung colony cage, pa-eskwala siya. Alam mo yung nakakaikot ang ibon. Pinaka siguro, yung pa-eskwalang ganun, 3 meters. Tapos yung pag kay 3 meters ulit. O di bali 6 meters yan, mga lods. So yun, mga ganun. Napakagandang yun. Magandang kombinasyon kasi mas malaki, mas maganda. Less yung mga awayan tsaka yung mga salisihan. Yan. Yung binembang na niya isa, tapos bebembangin pa ng isa. Kaya minsan nakikita mo,
Iba yung kamukha ng kapitbahay yung anak, parang gano'n. So may iwasan natin yun. So yun mga idol, siguro makakatulong sa inyo yun na yung na yun, yung nagtatanong ng gano'n, the best na yun, set up. Tapos si ate pala, naalala ko, kahit matanda ako sa iyo, Lods, for respect lang yun. Pumunta kanina. Hindi ko lang, parang anak ko na nga lang yun eh. Si ate, hindi ko lang, ilang taon na si ate ha. Ako kasi for respect lang yun pag kay bata, kay matanda, ang tawag ko ate. Yan. Pero sa mga kagaya nating barako, minsan although hindi naman tayo nagkakalay ng edad, kaya kagaya pumunta rito. So Lods na lang. Pero pag babae, kay matanda, kay bata, yan ang tawag ko ate. Yan. For respect lang naman yon. May tanong siya doon yung kasi putol-putol yung yung mga tanong na nila kanina, gawa nga nung namimili sila. Hanggang sa bumaba kami, putol-putol pa rin. So yung niya, yun nga, yung tanong niya na balak niya isama sa isang cage. Isang cage na isang tawag nito. Double cage tapos apat na pwede yun dahil na kung mga bata pa. Tapos tsaka mo na lang lagyan ng tsaka mo na lang lagyan Ate Frida ng nest box pag nasa hustong gulang na. Yan, bilangin mo mula ngayon yan. Although meron kang matured kasi kayo yung pinamili ko, namili kayo ng may bata, may matanda, kasi siyempre choice nyo yun Pero kung ako sana yung mag-ano sa inyo, bibigyan ko kayo ng Kaya lang siyempre, pag beginner talaga, tumitingin yan sa kulay. Although magaganda yung napili yung kulay. Kaya yun, the best na kulay yun. Kaya sabi mo, ito pagparisin mo para ambuga lahat niyan. Although pag nasa nasa flying cage yan, kusang mag-pair yan. Maganda siguro sa inyo, mag-natural pairing muna kayo, wag muna force pairing. Tsaka na, pag medyo veteran na, tsaka na kayo mag-force pairing. Pero sa ngayon, magparami muna kayo. Ayan, sakto yan. May bata, may matanda dyan. Kasi pag nakita mo may nagpaparis na dyan, tapos may nagbebengbangan na. Kasi magbebengbangan yan So, lagyan nyo na ng ngayon, nest box. Ayan. Gusto nyo, tsaka na, wala pa naman nagtatanong. Pag may nagtanong na lang, basta gano'n na lang, lagyan mo sanga, kahit 2 sanga. Maganda yung natural na sanga kung may makuha kayo para maganda. Tapos, 2 nest box pag nasa edad na. Pero sa ngayon, wag muna yun. Meron dyan, magti 3 months, mga 4 months bago mo lagyan ng yan. Pero although meron kang isang matured, lagyan mo ng pag medyo nakikita mo nagsusubuan na, maglagay ka na ng isang nest box yan. Pupuntahan na nila yan. Ngayon, mas maganda, pag medyo talagang nagbebengbangan, lagyan mo na lang ng partisyon para makapag-solo na. Bayaan mo lang yung 2 bata, nasa kabilang partisyon. Ganun lang yan. Ayan mga idol, siguro yun lang yung natin at sana may natutunan kayo. Totally may mga tanong kanina kaya lang parang ni-reject ko kasi bawal yun mga idol yung di ko nabanggitin yung pangalan, yung pag nag-comment kayo isang video lang tapos tinadtad nyo ng comment, bawal yun. Tatanggalin din yan maniwala kayo sa akin, naalisin din ni Whitey yan. So sa madaling salita, walang count yun. So parang ganun din sa parapol natin, walang bilang yun mga idol. Diba sabi ko nga, pag gusto nyo mag-comment ng marami, manood kayo ng ibang video, wag lang yung isang video kasi foul yun. Madi-disqualify kayo sa parapol natin mga idol. Iwasan nyo yun. Gayahin nyo yung ibang yung ibang kalods natin. Panonoorin nyo yung lumang video tapos magko-comment. Diba Pero sana mga lods, para alam ko na pinanood nyo. Ayon doon sa pinanood nyo, doon kayo mag-comment. May mga topic tayo ron o tsaka nyo isabay yung tanong nyo talaga, pwede yun. Kasi baka
comment kayo ng comment, di naman pala kayo nanonood, nakikita kayo mga idol. Hindi rin pwede yun mga idol. Kaya ano yan, iwasan natin yun kasi sabi nga sa inyo dito sa channel natin, ano tayo, although hindi ko kayo kilala, no? Hindi ko maiwasan yan talaga sa inyo. Kasi ano yan minsan may dami account din. Di ba, no? Kasi mga nakaraan ganun may mga dami account. Pero okay lang naman yan. Wala namang kaso yun kung talagang okay, may marami kang account. Di ba, no? Gamitin mo yun. Pwede rin naman yan. Wala namang ano yan. Ang pinaka-delikado lang naman yung magko-comment kayo sa isang video tapos tatadtarin nyo ng comment. Ayun, ano yun? Foul yun mga idol. Siguro sa isang video, ang pinaka-pinaintulutan lang dyan, 5 na iba-iba yung sinasabi. Ayan. Pero pag sobrang dami, hanggang yung tinignan ko kanina, dami na, lagpas 10 eh. Ano yun? Disqualify na yun, hindi ano. Ang tawag nito, ayaw ni White yun mga idol. Okay mga lad, siguro hanggang dito muna. Abangan nyo, malapit na yung ang parapol natin. Konting araw na lang, 27 na tayo. Although gabi ngayon ginawa ko yung video, bukas ko i-upload yun. Bukas ko i-upload to, kaya ginawa ko to 27, bukas ko i-upload. Di konti na lang, ilang araw na lang yun kung bukas Bali 1, 2, 3 3 days mga idol. Kaya good luck sa mananalo. Kasi ito, kakaliskisan ko pa tong mga to. Yung mga nagko-comment na sobra na wala sa ano yun, bawal yun. Kasi ibig sabihin hindi nyo pinanood yung video ko na sinabi ko yun. Magmula sa pwera tong video na to, umatras kayo ng panood, tapusin nyo, sinasabi ko yun mga idol. Iwasan natin yan kasi bawal yan. Okay mga lads, hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye bye.